Narito ang isang nakakatakot na kwento tungkol sa Chinese cemetery. Sa gitna ng sementeryo ng mga Inshik, kung saan ang mga lumang libingan ay tila mga anino ng nakaraan, naroon ang isang lihim na kilala lamang ng mga lokal na residente. Sa araw, ang sementeryo ay tahimik at payapa, ngunit pagsapit ng gabi, ang hangin ay tila nagbabago, nagiging malamig at puno ng bulong. Isang matandang babae na ang mukha ay puno ng kulubot ang nagsasalaysay ng kwento. Ang kanyang boses, na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa, ay nanginginig sa takot habang sinasabi niya ang tungkol sa mga kaluluwa na hindi makatawid sa kabilang buhay. Ang mga kaluluwa dito, sabi niya sa kanyang nakakatakot na boses, ay hindi nakakatulog sa kapayapaan. Sila ay pinahihirapan ng mga demonyo na nagpapahirap sa kanila at hindi sila hinahayaang umalis. Ang mga lokal na residente ay nakikita ang mga kaluluwa na naglalakad sa sementeryo na may suot na magagarang damit na tila pupunta sa isang espesyal na okasyon. Naririnig din nila ang mga hiyawan at sigaw sa wikang Chinese na hindi nila maintindihan. Isang araw, isang lalaki na nagngangalang Kuya Red Ghost Adventures ay nagpasya na investigate ang sementeryo. Siya ay kilala sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga espiritu at narinig niya ang mga balita tungkol sa mga naghihirap na kaluluwa sa Chinese cemetery. Nang pumasok si Kuya Red sa sementeryo, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang bigat ng presensya ng mga espiritu. Narinig niya ang mga bulong ng help o tulong na tila nanggagaling sa lahat ng direksyon. Sinimula ni Kuya Red ang kanyang ritual gamit ang kanyang mga gamit sa ghost hunting at nagsimula siyang makipag-usap sa mga espiritu. Nalaman niya na ang mga kaluluwa ay pinahihirapan ng mga demonyo na nagngangalang Nian. Ang mga Nian ay mga nilalang na gustong kumain ng mga kaluluwa at sila ay nagpapahirap sa kanila upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Nakipaglaban si Kuya Red sa mga Nian gamit ang kanyang kapangyarihan at ang tulong ng mga espiritu. Pagkatapos ng isang mahabang labanan, nagtagumpay si Kuya Red na palayasin ang mga Nian. Ang mga kaluluwa ay sa wakas ay nakalaya mula sa kanilang paghihirap at nakatawid na sila sa paraiso. Ang dating maingay at nakakatakot na sementeryo ay naging matahimik na ngayon. Ang mga lokal na residente ay hindi na nakakarinig ng mga hiyawan at sigaw at hindi na rin nila nakikita ang mga kaluluwa na naglalakad sa sementeryo. Ang matandang babae na dating natatakot ay ngayon ay puno ng kagalakan. Salamat kay Kuya Red, sabi niya sa kanyang nakakatakot na boses. Ang mga kaluluwa dito ay sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Ang kwento ng Chinese cemetery ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, mayroon pa ring pag-asa. Sa tulong ng mga taong tulad ni Kuya Red, ang mga naghihirap na kaluluwa ay maaaring makahanap ng kapayapaan at makatawid sa kabilang buhay.